What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat. Today is magtutune up tayo ng makina ng ELF 4HF1 ng makina guys. Isi-tune up natin to. Isi-share ko lang sa inyo guys kung paano ang diskarte ko sa pag-tune up, lalo na pag ako lang mag-isa. Guys, tinatanggal ko yung apat na glue plug para hindi matigas ikutin yung makina. Pero sa pagtanggal nyo ng glue plug guys, siguraduhin yung walang dumi, mga debris dyan. Siguraduhin yung malinis para walang pumapasok na dumi sa loob ng combustion chamber, kasi pag may pumapasok maapektuhan pa yung makina, pwede pang masira guys. So guys, sa pagtutune up ng makina guys, siyempre sumusunod tayo sa tinatawag nitong running mate, dahil tutorial lang naman to. Dapat guys, magsimula tayo sa number 1. Kung kadalasan guys, sa mga 4-cylinder engine, kahit ng mga diesel, ang firing order niya is 1, 3, 4, 2. Yan yung firing order niya guys. And then ang running mate naman niya guys, is ang running mate nitong number 1 cylinder is ang number 2. Excuse me guys, number 4. And then ang running mate naman itong number 2 is number 3. So mahalagang malaman natin yan guys, para madali nating malaman kung nasa power stroke na ba yung cylinder na dapat nating i-adjust. So mag-start tayo sa cylinder number 1 guys. Ang titingnan natin guys, itong valve na ito, pag bumaba ito ng konti habang iniikot natin, ibig sabihin naka power stroke na itong cylinder number 1. So ikotin ko lang guys. Ikot lang natin ang buong ikot para paliwanag ko sa inyo ng maayos. Tingnan nyo dito guys, unang bababa itong rocker arm na to. Ayan, bumaba na siya. Tingnan nyo kung bababa ito ng konti. Pag bababa guys, pwede na tayong mag-adjust sa cylinder number 1. Ayan guys, gumalaw na. So pag ganyan, gumalaw na siya guys ng konti, naka-top dead center na ang ating cylinder number 1. So pwede na tayo mag-adjust guys. And then ang ibibigay kong adjust guys sa makinang to is 16 0.016, and then 406 mm. Ayan guys, sana nakikita nyo. So number 16 guys ang ibibigay kong adjust. Ganang natin guys. Ulit. So masikip lang guys. Ayan. So guys, naman
Next guys, mag-a-adjust tayo dito sa number 3. Cylinder number 3. So ikutin na naman natin. Tingnan natin to kung bababa. Kung bababa to guys, ibig sabihin naka-top dead center na ang cylinder number 3. Kasi ito yung running mate ng cylinder number 3 guys. Ang number 2. Guys, gumagalaw na siya ng konti. Pag gumagalaw ng konti guys, ibig sabihin naka-top dead center na ang cylinder number 3. Yan guys, tapos naman tayo dito. Next, masikip konti guys, bawagan natin konti. So ayan, natin ulit. Okay, ito okay na siya. Next guys, dito tayo mag-a-adjust. Tapos na tayo sa 1 and then 3 then 4. So pag mag-adjust tayo ng 4 guys, titingnan natin itong rocker arm ng masyadong masikip guys, pasensya nyo na. Ito number 1. Pag gagalaw ito guys, ibig sabihin pwede na tayo mag-adjust sa cylinder number 4. Tingnan nyo lang guys, ito guys. Yan guys, nakikita nyo, ayan. Pag lumalaw na siya ng konti, ibig sabihin naka-top dead center na ang cylinder number 4.
And then guys, tapos na tayo sa cylinder number 4. Cylinder number 2 naman guys. Titingnan natin to guys. Kung gagalaw to. Then pwede na tayo mag-adjust. Yan. Okay guys, tuloy tayo. Pagpasensya nyo na kanina, biglang umulan. Kaya tumigil muna ako. Ngayon, dito tayo sa huli. Sa cylinder number 2. Dito tayo huling. Dapat sana mag-adjust. Pero biglang umulan. Maluwag. Ulit. Yan. Ayan guys, after natin ma-adjust lahat, double check natin kung tama na ba talaga lahat ng higpit. Check lang natin. So ayan guys, tapos na tayo mag-tune up. Nilagay ko na lang din itong glue plug para hindi pumasok yung tubig kasi biglang umulan kanina. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Maraming salamat at sa nanonood sa video na ito. Kung sa tingin mo ay nakatutulong ang video tutorial ko, ay please mag-subscribe ka naman at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video tutorial na aking i-upload. Maraming salamat guys. God bless.